At ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala ng airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng bilyong-bilyong piso dahil sa lugi ng mga water concessionaire. Sa ruling nitong Nobyembre, pinagbabayad ang Philippine government ng 7.39 billion pesos sa Manila Water dahil sa pagkalugi ng Manila Water mula June 1, 2015 hanggang November 22, 2019. Noong October 2018 naman, pinagtibay ang 3.4 billion pesos na arbitral award para sa Maynilad para sa lugi raw nito mula March 11, 2015 hanggang August 31, 2016. Sinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila sekretary sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Do not force my hand into it. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, one night, hulihin ko silang lahat. Papile ko to. Economic sabotage, and I will arrest them. Sign it. If you don't, then there is no water. I will order the military to take over. And I will nationalize the water issue. And then I will file the corresponding charges. Maybe plunder. Hindi na raw hahabulin ng Manila Water at ng Maynilad sa gobyerno ang bilyon-bilyong pisong danyos na ini-award sa kanila ng Permanent Court of Arbitration sa Singapore. Para yan sa hindi na ipatupad na taas singil sa mga nakalipas na taon. Hindi na rin daw itutuloy ang nakaambang water rate hike sa Enero. Hindi nyo na po ba sisingilin yung 7.4 billion? Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente. Wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Hindi na rin daw muna itutuloy ng Maynilad at Manila Water ang nakaambang taas singil sa Enero. Alright, reaction TV base nagbabalik. Reaction. Meron po tayong bad news mga ka-reaction. Base po kay Senator Bongo, hindi raw binibigay ang gamot, yung gamot ni Pangulong Duterte. Mahirapan po yun. Napakahina na nga no? Pero pakinggan po natin ang talumpati ni Senator Bongo. Lahat sa nangyari, no? Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming magkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya.
1998, una po akong nanindihan sa kanya. Hanggang 2022, kay senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya nung June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magmimedyas sa kanya doon? Yung sinabi ko. Alam niyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawang dahilan, maring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingo. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong, 6 na taon kayo pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Ma'am Hanilet yun, alam ni Iyas yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron akong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niya umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nanawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Namumulila lahat. Alam nyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Then, bagamat since 2022, di na kami alam nyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami.
2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalo na po sa medical. Alam nyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip ko siya, you may check with the doctors, i-check this hospital. Kaya samahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February, umpisa nung December, yan sa Cardinal, sinumahan ko siya. Sinama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule ulit. Para sa pagpapagamot niya. Pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Uli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Big Boss, Atty. Major Dea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Ang lamig doon. Alam nyo, salamat sa piloto niya, isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong. Alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Major Dea, saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat mag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong ko. Hindi ko mapigilan. Umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Dahil wala na akong tatay. Sa murang edad niya. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Makikiusap po ako, maghinawan po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong pinahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag niyo na mamayaan. Kasabi ko nga, makakatulog mo ba kayo sa gabi? Nakikita niyo sa Tatay Digong ngayon doon. Sipin niyo, September. Teka lang, kung makakatulog sila sa gabi, hindi nga sila natutulog eh. Matagin po ninyo yun yan. Wala pala siyang tsinelas. Wala siyang tsinelas, wala siyang jacket. Grabe, grabe po yung ginagawa niya. Anyway.
buwan. 6 na buwan. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yun? 6 na buwan. Ang pag-aantay niya. Eh kung tayo nga, maalala ko ng presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, ako mismo. Sa Bahrain, meron isa dyan. Nasentensyahan po ng death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digong ng paraan. Sumulat sa King, sa Saudi. Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito. Gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit baliktad? Bakit ay pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin? Minahal tayo, pinaglikuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman niya tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Mga kababayan ko, tulungan tayo ay balik si Tatay Digong. Alam ko nangungulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam niyo, marami akong narinig. Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika, marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan payagan na magkaganon. Ikiusap po ko, alam ko nakikinig naman po kayo. Kung kaya niyong dalahin si Tatay Digong ng ganon kabilis, sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangungulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid ko Muslim, sa lahat, Basilan, Holo, Zamboanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Mga FW, alam ko wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Mga taga-Bisayas, alam ko mahal na mahal yung mga Bisaya. Salamat. At dito sa Luzon, alam ko nangungulila tayo. Dasal po tayo. Please lang, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pag sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. Ako po ay natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Sanay po siya na inaabot sa kanya ang lahat. Damit, pagkain, itong medisina po. Alam niyo, ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lyrica, Crestor, Plitaal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? Meron siyang, totoo yung, meron siyang oxygen concentrator. Dahil dun sa Buerger's disease niya na 80 years old, kukulong niyo po sa banyaga.
Magkaisa tayo lahat, mga kababayan ko. Alam nyo ngayon, aming naninira sa amin ni Bato. Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun. Alam nyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami hilain pababa. Gusto nila kaming sirain. Ako naman po, buklatin nyo man ang pag namatay, buklatin nyo kawan. Duterte po. Wala po. Halos wala po ako panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Tatay Digong na po ang naging tatay ko from 1998 hanggang 2022. 24 years yan, araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng medisina niya? Sa mga nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Para nyo kaming kinunan ng Ama. Maraming salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang mabilis na kalayaan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba? Anin na buwan? Pagkakain mo yung medisina? Kung narinig lang tayo ni Tatay Digong ngayon, alam niya na gaano natin siya kamahal. Buong Pilipinas po, namumulila. Dasal tayo. Duterte! 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 Kasamahan kong kandidato, magkaisa tayo, tulungan natin Tatay Digong. Ang kapanalunan ninyo ay kapanalunan ng bawat Pilipino at kapanalunan ng kalayaan ni Tatay Digong. Ito pong kantang ito, since 1998, ito ang paborito niyang kanta. Kantahin natin para kay Tatay Digong. Isa po itong spiritual song na naglalarawan sa tiwala ng ating Tatay Digong sa Panginoon. Lahat po ito'y destiny. Sabi niya noon sa akin, destiny niya po ito. Destiny niya maging presidente. Alam niyo, nung pinadala yung video sa amin, paglapag niya sa Hague, nakita ko talaga kabayanihan ni Tatay Digong, ang pagmamahal niya sa Pilipino. Isang tadhana na isang probinsyano na naging ama ng ating bayan, na minahal tayong lahat. Na totoong minahal tayo. Totoong minahal tayo. Pinaglingkuran na tayo. Nakita po natin yun mga ka-reaction ha. Ilang gamot po? 27 ba yung gamot? Diba? Kaya dito mga ka-reaction, nakikita po natin na talagang
napakalupit po ng ginawa nila kay Tatay Digong. Okay, sabihin na nating nagsasalita siya ng masasakit, or sabihin na nating yung mga rhetoric niya tinatamaan kayo dahil mga bangag kayo. Pero naman, bakit nyo inilagay ang isang 80 years old sa kulungan sa ibang bansa kung di ba naman kayo mga siraulo? Wala bang kulungan dito para kay Tatay Digong? Hindi nyo kayang ipakulong sa Pilipinas? So nagkipagsabwatan kayo sa ibang bansa para maitapon ng inyong kababayan? Putang ina, nagmukha tayong mga siraulo sa ibang bansa. Nagmukha napakabobo ng mga Pilipino. Hindi nila kayang litisin ang isang taong nagkasala sa bansa nila. Kailangan pang hingin ang tulong ng mga puti. Hingin ang tulong ng mga puti para doon nyo ikulong. Hindi nyo kayang ikulong sa Pilipinas? Wala na bang kwenta yung judicial system natin dito? Wala na bang kwenta yung Supreme Court? Di ba? Wala na bang kwenta yung ating mga law enforcement? Hindi nila alam ang batas? Putang ina naman. Dito kasi mga kareaksyon, hindi naman problema dito kung si Tatay Digong yan, si De Lima yan, si Bobong Marcos yan, si Lisa Araneta yan, si Romualdez yan. Hindi naman problema kung sino yan eh. Hindi dapat tayo pumayag na ibang bansa ang lilitis sa Pilipinas. Di ba? Kung talagang nagkasala si Tatay Digong, kung talagang nagkasala siya at lumabag talaga siya sa batas, wala ba tayong sapat na kakayahan para sentensyahan siya dito? Hindi nyo kaya na litisin. Alam namin yan. Ginawa niya yan para mailis ang usapan. Nasaan ba talaga si Lisa Araneta? Yun ang tanong. Di ba? Kasi napaka-importante po ni Lisa Araneta sa ating bayan. Napaka-importante po niya dahil siya po mga kareaksyon ang nakakasagot sa lahat ng problema ng ating bayan. Tsaka asawa siya ni Bobong Marcos. So, di ba? Dapat nating malaman kung nasaan si Lisa Araneta. Yun ang unang aalamin natin. Tsaka, yung bicameral committee report, kailangan masimulan niya ng April 1. Tapos yung pera ng PhilHealth, kailangan ibalik yan. Di ba? Yun ang dapat pag-usapan natin. Sabi nga ni BP Sara, hindi naman problema mga Duterte. Ang problema ng taong bayan yung pagtaas ng bilihin, korupsyon, drugs, insurgency, at health sector. So yun ang problema ng bayan, hindi si Pangulong Duterte. Kaya lang, mas gusto pa nilang atupagin si Pangulong Duterte kasi siya lang ang taong nakakapag-sabi ng katotohanan na nangyayari sa ating bayan. Alam po ninyo, nagsimula lahat po yan sa tinatawag nilang ano po yung tawag na yon? Yung tinatawag nilang putangina, ay hindi putangina, PI, yung People's Initiative. Excuse me po. Doon po nagsimula lahat yan. Doon sa People's Initiative. Na kung saan mga kareaksyon, yung People's Initiative na yun ay magbibigay ng kapangyarihan kay Tambaluslos na habang buhay siyang Prime Minister at si Bobong Marcos naman habang buhay siyang Presidente, ceremonial, na yun ang talagang tinutulan ni Tatay Digong. Kaya naitatag yung may sugrali. Ngayon, hindi natuloy yung putangina, yung PI, hindi na ituloy. Tapos itong si Manga, anong pangalan nun? Si Aimee Marcos. Matapobre pala si Aimee Marcos. Napaka matapobre po nitong tao na to. Napaka-plastic niya. Panoorin po ninyo. Ayun o, tingnan po ninyo. Mapagpanggap po ang mga Marcos.
Ayan o, mapagpanggap po sila. Si Madam Inday Sara, hindi ko na kailangan palabas si Madam Inday Sara. Alam naman natin kung paano siya makipag-picture sa mga tao. Paano niya yakapin ang mga tao. Tingnan po niyo ito. Ayun o. Di ba? Halatang-halata po na mata pobre. Halatang hindi po sila pangmasa, mga socialite. Napahiya pa po yung Pilipino, tingnan nyo. Excited po sila magpa-picture. Ayan. Kung ako sa kanya, tinulak ko na siya, alis na ako eh. Hindi na ako magpapapicture eh. Napahiya pa yung ali oh. O hindi man lang yan niyakap po. Di ba? Putang lang yan. Ganyan ba ang mga iboboto yung mga leader? Wala naman silang alam sa kahirapan ng masa. Ito po yung alyansa. Si Lacson never again, Abalos never again, Binay never again, Villar never again, Cayetano never again, Marcos never again, Lapid never again, Tulfo, putang ina, Tulfo, bakit mo ginawang yung matris na nanay mo kung saan mo dinala? Gago ka ba? Tolentino never again, Pacquiao never again, Soto never again, Bong Revilla never again. Yan po, tandaan po niyo mga tuta, yung mga kampon ni Bobong Marcos, sila po. Tandaan po ninyo ang mga pangalan nila. Ang kasama po nila ang nagtapon sa Pangulong Duterte sa ibang bansa. Yan po ang kasama nila. Dahil kung wala naman pong pahintulot ang presidente, hindi may tatapon, di ba? Hindi nila kaya ang Pangulong Duterte, kailangan pa nilang itapon sa hay. Hindi pa sila naghintay. Ang tao marami ng sakit. Di ba? Anyway, mga ka-reaction, dito makikita po natin ang isang tao kung talagang anong uri silang tao, mga ka-reaction. Kaya no doubt naman na talagang minahal ng buong Pilipinas ang Pangulong Duterte. Bakit? Dahil po siya lamang po ang presidente nagmahal ng tunay sa atin. Panoorin po natin to kung bakit lalo siyang pinaginitan ng mga oligarko. Ito po. Pero sino ba? Ito po. Ang bilyong piso ang naibabalik sa inyo. Bakit ko nasabi? Sabihin ko na, Lucio Tan, I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng bilyong-bilyong piso dahil sa lugi ng mga water concessionaire. Sa ruling nitong Nobyembre, pinagbabayad ang Philippine government ng 7.39 billion pesos sa Manila Water dahil sa pagkalugi ng Manila Water mula June 1, 2015 hanggang November 22, 2019. Noong October 2018 naman, pinagtibay ang 3.4 billion pesos na arbitral award para sa Maynilad para sa lugi raw nito mula March 11, 2015 hanggang August 31, 2016. Tinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila sekretary sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Do not force my hand into it. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, one night, hulihin ko silang lahat. Papile ko to. Economic sabotage, and I will arrest them. Sign it. If you don't, then there is no water. I will order the military to take over. And I will nationalize the water, issue
And then I will file the corresponding charges, maybe plunder. Hindi na raw hahabulin ng Manila Water at ng Maynilad sa gobyerno ang bilyon-bilyong pisong danyos na ini-award sa kanila ng Permanent Court of Arbitration sa Singapore. Para yan sa hindi na ipatupad na taas singil sa mga nakalipas na taon. Hindi na rin daw itutuloy ang nakaambang water rate hike sa Enero. Hindi nyo na po ba sisingilin yung 7.4 billion? Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente. Wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Hindi na rin daw muna itutuloy ng Maynilad at Manila Water ang nakaambang taas singil sa Enero. Di ba mga ka-reaction? Yan, dapat ganyan. Nagbabayad sila sa gobyerno. Yan ngayon, hindi na eh. Hindi na nga sila nagbabayad ng tax. Kinukuha pa yung pera ng gobyerno. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakagandang reaction video ngayon. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin. God bless you all. Shukran. Duterte! 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 Duterte!